Baby, naka na nga yung likod mo, pupulbuhan ka ta. Huwag kang magpapagod sa trabaho, ah. Lalong-lalo na huwag kang magpapawis ng likod. Opo, Intindihan mo ba? Opo. Huwag ako masyado magpapagod. Yung bimpo, akin na yung bimpo. Lalagyan ka na ng bimpo sa likod. Baka mamaya Kakain ako sa tamang oras po. At bago po ako umuwi, syempre inform po kita. Huwag mong tatanggalin tong towel sa likod mo, baka matuyuan ka ng pawis, magkasakit ka. Oo na. Mahal na mahal talaga ako ng baby ko. Ingat ka sa trabaho, ah. Wala naman akong choice kundi sundin yung mga bilin mo eh. Sige na. I love you, baby. Doyen, hindi naman siguro tama yung masyadong pagkakilingin mo kay Jason. Ate, walang sobra dun. Ano ka ba? Mahal na mahal ko yung tao, eh. Anong walang sobra? Sobra-sobra nga eh. Lahat ng sobra masama. Ate, stop it. Mahal din ako ni Jason, okay? Nagmamahalan kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa ko. Yan ang hirap sa'yo, hindi ka nakikinig eh. Sana hindi dumating ang araw na pagsisihan mo yan at masakal na sa'yo si Jason na tuluyan ka ng iwan. Ayoko masaktan ka, kaya kita pinagsasabihan. Dami palagi sinasabi. Bahala ka kung ayaw mo makinig. Ikaw din. Siya sige, diyan ka na muna at tatapusin ko lang yung binabalnawan ko. Pag-isipan mong mabuti yung sinabi ko. Napaaga ka naman! How are you? Okay lang, ganda-ganda mo ha. I miss you so much. Ay, miss na rin kita. Alam mo ba, parang kasama ko si Mami. Bakit naman? Tumagal kamukha mo kasi siya. Siyempre. Uy, hindi ba si Doyen? Joy! Oh. Is that you? You're so pretty. Namiss kita. Tagal nating hindi nakita. Kasama ba yung fiancé mo? Hindi. Jason nga pala. Boyfriend ko. Hi, Jason. Ay, Ate Joy. Oh, please. Don't call me ate. You make me feel so old. Joy, kumusta? Much better. Tama-tama, dumating na rin kayong dalawa. Finally, na-meet din kita in person. Oh, tama-tama. Nakapagluto na ako ng pang-dinner. Siguradong gutom ka na pagod ka sa biyahe mo. O siya. Jason, pakisuyo nga nitong gamit mo, Joy. Pakidala doon sa magiging Ate, bawal magbuhat ng mabigat si Jason. Ako na. Bakit? Wala namang masama ah. Baby, ano ka ba? Ako na. Bawal ka. That's bad for you. Hinig ka na lang sa akin, ha? Ako na magdala. Sige, sumunod na lang kayo sa kusina. Okay? Sige. Halika na. Halika na. Niluto ko yung paborito mo. Siya, tara na. Lagyan natin sa kwarto yung bag ni Joy. Sige. Baby, may sasabihin ako sa'yo. Mm. Bakit ayaw mo na lang na mag-work from home ka na lang? Parang dito ka na lang sa bahay, para hindi ka napapagod, hindi ka nahihirapan. Baby, alam mo naman kung gaano akong kasaya sa ginagawa ko. Sa trabaho ko. Tsaka, okay lang ako. No! Hindi ka okay! Nakikita ko pagod ka na stress ka na. Walang trabaho hindi mahirap, Doyen. Ano sabi mo? Doyen? Bakit tinatago na ako ngayon sa pangalan ko? Eh, ano masama doon? Ayun naman talagang pangalan mo, di ba? Ba't ka ba nagkakaganyan? Okay ka lang? Ano ba nangyayari sa'yo?
Nakakapikon ka na kasi. Gusto mo, lagi sa buhay ko, ikaw magdidesisyon. Aba, may sarili naman akong utak. Bakit ganyan ka na magsalita sa akin ngayon, ha? Nakakasakal ka na kasi. Aba, hindi na pagmamahal yan. Pagkukontrol na yan, Doyen. Baby, I can't believe ganyan ka na magsalita sa akin ngayon. May problema ba tayo? Bigyan mo naman ako ng kalayaan para magdesisyon sa sarili ko. Ba yan? Nakakahiya naman sa'yo. Kadarating mo lang dito tapos nakakarinig ka ng mga ganyang eksena. Ewan ko ba dyan kay Doyen? Sinasabihan ko naman. Huwag masyadong kasakalin si Jason. Eh, tigas ng ulo. You're right, ate. Pansin ko nga. Nakakasakal si Doyen. Okay naman si Jason, di ba? Ideal husband. Unlike my ex. Hindi ko siya mahawakan sa leg eh. Ay nako, Joy. Huwag ka nang gumaya sa pinsan mo. Hindi magandang ugali yan. Of course, ate. What I mean to say is, ang swerte ni Doyen kay Jason. Sana nga huwag magbago. Sana nga, ate. Hey, Jason! Tara! Halika dito. Uy, I prepared food for Ba? us. Mas prefer ko dito sa labas kasi ang init sa loob. eh, Halika, kain na dito. sige na. Sabay nila kami ni Doyen kumain mamaya. Sige na. Tinanggihan ako. Halika na dito. Halika. Oh. And besides, wala naman si Doyen at si Ate Zai. Mag-grocery sila. Kain na. Oh, pati pa nakuha ng food mo. Ay, nasanay kasi ako kay Doyen na kung anong gusto niya. Yun ang kakainin ko. Nakakatawa. Bakit? Siya ba may-ari ng tiyan mo? Kung ano yung gusto mo, yun ang kuhanin mo. Eh, sorry ha. Sanay kasi akong dinudulutan ako ni Doyen. Tsaka, siya yung palaging naglalagay sa pinggang ko. Alam mo, hindi naman sa nakikialam ako sa inyong dalawa, ha? Pansin ko, lahat na lang yung kilos at desisyon mo, nakadepende kay Doyen. Eh, ayoko na kasing pag-awahin pa namin yung mga simpleng bagay na yan. Hay, nako. Napakabait mo, Jason. Papasana all na lang ako. Kain ka na nga dyan? Tikman ko nga itong luto nito. Ba? Sarap ba? Sarap pa. Ayos ng luto mo. Wow pa. Sarap, promise. Salamat. Bibi, andiyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Invited nga pala tayo sa kasal ni Ryan tsaka ni Dayan sa isang Bo. linggo. Punta tayo, ah. Ayos yun na. Okay, baby, sige. Ang galing, no? Isang taon pa lang sila pero ikakasal na sila. Hindi naman kasi maganda yung minamadali yung pagpapakasal, baby. Kaya ba kahit na 5 years na tayo, ayaw mo akong pakasalan? Ano? Siyempre, iba tayo. Ano ka ba? Anong iba? Bakit nagdadalawang isip ka pa ba na pakasalan ako? Hindi ko pa ba napuprove sa'yo kung gaano kita kamahal? Baby, mahal kita. Alam mo yan. Kaya nga sinusunod ko mga gusto mo, di ba? Iba yung love sa pagiging obedient. Magkaiba yun. O siguro nga skeptical ka pa sa akin. Bakit? Hindi ba ako sapat sa'yo?
Baby, huwag kasing padalos-dalos. Pinaghahandaan kasi yan. Kaya ko naman eh. Ano ba problema mo? Pera? Maganda yung trabaho ko, kaya kitang buhayin. Hindi mo na kinakailangan magtrabaho. Eh, ayun ka na naman eh. Kinokontrol mo na naman ang desisyon ko sa buhay. Hindi kontrol ang tawag dyan. Pagmamahal ko sa'yo. Ah, bahala ka. Ayoko na makapagtalo sa'yo. Jason! Te, Jason, saan ka pupunta? baba muna ako ha. Jason! Doyen, pabayaan mo muna si Jason makapag-isip. Ikaw naman, masyado mo namang sinasakal yung tao eh. Pero ate, we need to fix this. Doyen! Ano ka ba? Nakikinig ka ba? Papunta na to sa hiwalayan ninyo. Yun ba ang gusto mong mangyari? No. Ayoko, ate. Kumalma ka. Pabayaan mo muna siya makapag-isip. Makinig ka sa akin. Ang gawin mo, bumalik ka muna sa kwarto. Mag-isip-isip ka din. Sige na. Halika na. Sige na. Carl! You know how much I love you. I'm sorry. I promise, babalik ako dyan sa Amerika. Ayusin natin na lahat. Please, Carl. Tama na masasakit na salita. Hello? Hello, Carl? Joy? Ka naiyak. Anong problema? Jason, wala. I'm okay. Narinig kasi kita eh. Babalik ka na ng Amerika. Ba't ka pa babalik doon? Kahit sinasaktan ka na? Hindi lang sa salita. Pinipisikal ka pa. Anong gusto mong gawin ko? Iwan mo siya. Joey, hindi ka na masaya. Hindi na magandang pagtrato niya sa'yo. Bakit ikaw? Masaya ka pa ba? At hindi mo magawang umalis? At hindi mo magawang iwanan si Doyen? Mahal mo siya, di ba? Parehas lang tayo, Jason. Pares tayong dalawa. Natakot ang ipaglaban natin dahil sa mga pagmamahal na yan. Pero iba ka, Joy. Pinipisikal ka na. Ano pang hinihintay mo pa? Baka pagbalik mo dun, kahit kailan, hindi ka na makaalis. Joy. Hindi tama to, Jason. Hindi dapat tayo magpadala sa ating damdamin. Sorry, Joy. Saan ba sila Jason at Doyen? Naalis ka na eh. Oh, ayan na pala sila. Saan ba kayo galing? O, paano, Joy? Nakakalungkot man, pero kailangan mo kasing umalis eh. Ingat ka sa Amerika. Yes, ate, I will. Mag-iingat ka rin, ha? Uy, Doyen, si ate, ha? Pati kayong dalawa ni Jason. Mag-iingat ka din, ate. Oh, Jason, si ate Zay, ha? Si Doyen. Ikaw na bahala. Oo naman, Joy. Mag-iingat ka. Ma'am, okay na po yung van, di lang po kasi makapasok.
Sige, lalabas na lang kami doon. Doon ko na lang po hintayin. Oo, sige. Okay, salamat. O, paano? Hindi ka na. Hindi na natin si Joy. Doyen. Alam mong mahal na mahal kita. Pero hindi ko na kaya pagpatuloy pa. Gusto kong ituloy yung mga gusto kong mangyari sa buhay. Hindi nakadepende sa gusto ng ibang tao. Alam mo, Doyen, ang pagmamahal, pag sumobra, nagiging laso. Nawala na lang yung nararamdaman ko. Alam ko naging mali yung trato ko sa'yo. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Palaging sinasabi ni Ate Sai, natuluyan ka ng bumitiw sa akin. Pinapalaya na kita. Sorry, Doyen. Sorry. Uy, Jason! Oy, Joy, kumusta na? Ano, long time no see. Ito, okay naman. Or I should say, I'm so much better na. Wow, parang, alam mo, ang saya ko nung narinig ko yan. Thank you, ha? Thank you for reminding me my worth. And dahil sa mga sinabi mo noon, nagkaroon ako ng lakas na loob na talikuran ng mga taong hindi naman deserving sa pagmamahal mo. That's why I decided to go back here in the Philippines for good, para makalimot kung ano man ang nangyari sa Amerika. So, buti naman nabuksan na yung isip mo. Tsaka at least ngayon, malaya ka na, di ba? Kamusta na kayo ni Doyen? Ayun, 3 years na kaming hiwalay. Tsaka napanindigan ko ang sarili ko na kaya ko magdesisyon ng akin. Good to hear that. Teka lang, di nakapunta ka na kay Ate Sai. Hindi pa eh. Siguro, doon muna ako sa lola ko, dito sa Laguna. Gusto ko na mag-spend ng time with her eh. Ganun. Pero alam mo, meron pula. Para yatang mas masarap magkwentuhan habang nagkakape. Oh, good idea. May alam mo ko dyan. Wait, Okay Mom. lang ba? Pero okay lang. Oo naman. Ano, game? Sige. Tara na? Sige, tara. Nakakainis ka na kasi. Lahat na lang sa buhay ko, gusto mo ikaw nagdidesisyon. Aba, may sarili din naman akong buhay at saka, ewan ko sa'yo. Ano? Sabi mo? May sarili akong buhay, tsaka... Ewan ko sa'yo, kasi nalimutan ko. Teka. Umupo ka na. Tama-tama, dumating na rin kayong dalawa. Siya nga pala si Jason, ang matagal ng partner ni Doyen. Finally, nagkita rin kayong dalawa. Ay! Ano sabi mo kayo? Siya, tara na muna, lalagay ko sa kwarto yung gamit ni Joy.
Huwag kang ganun, tangay ka